nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa self-entitlement. Narinig mo na siguro yung maraming beses, no, na ang generation daw ng millennials at Gen Z ay self-entitled. Ano ba natin malalaman kung self-entitled nga ba ang isang tao? Okay, usually, sa pagkakaunawa ng karamihan, ang self-entitlement ay ang feeling na deserve mo lahat. Pero sa video na ito, palawakin pa natin kung ang nakikita ba natin sa isang pag-uugali ay self-entitlement o talagang yung pag-a-assert lang ng karapatan. May mga hindi kasi kapansing-pansing senyales na self-entitlement na pala yung pinaghuhugutan. Pero didisguise lang natin o ini-excuse lang natin yung mga ganung behaviors na kasi biktima siya ng ganito. Deprived siya matagal na ng, let's say, ng pagmamahal, kaya ganun na lamang yung treatment niya sa iba. So, sa video na ito, linawin nga natin kung paano nagiging uri ng self-entitlement ang dalawa. Yung pagiging biktima at yung pagiging tagapagligtas sa isang relasyon. Unahin natin yung pagiging biktima. Kapag may nang-offense sa'yo, ang naging first reaction mo, ikaw yung nasaktan. Ikaw yung dapat magsampa ng reklamo sa korte laban dun sa nang-offense sa'yo. Yan ang tinatawag nating victimhood. Kapag feeling mo ikaw yung biktima ng iyong sitwasyon, ang tendency, ine-expect mo ang iba na sila ang mag-ayos ng problema mo at wala ka nang gagawin. Pag biktima ka kasi sa isang sitwasyon, ine-expect mo na ikaw ay aalagaan. Parang baby. Kahit alam naman natin na meron ka ng kakayahang mag-decide para sa sarili mo, parang isang adult kasi meron ka ng kamalayan eh. Ginagamit mo yung pagiging biktima mo para iwasan ang responsibilidad para lang sa iyong sariling actions. Kuwari, sa isang relasyon, stress ka. Sasabihin mo sa iyong partner or kaibigan, uy, pwede ba labasan kita ng galit kasi stress na ako. Ginagawa mo na tuloy na responsibilidad nila yung stress mo. O di kaya kapag tinanggihan ka, may gagawin kasi ako eh. Tapos ikaw sasabihin mo, ito naman oh, minsan nga lang tayo lumabas. Labag na yan sa boundaries. Kaya yung pagiging biktima mo, self-entitlement na in disguise kasi ine-expect mo na ang mundo ay ang dapat managot sa mga problema mo. Ine-expect mo na yung kahalubilo mo everyday, lahat sila, walang karapatan maging masungit. Walang karapatang sumama ang loob sa'yo. Kasi ganun ka ka-importante. Yan yung pagiging self-entitled na isang biktima sa isang relasyon. Yung ayaw ng pananagutan. Punta naman tayo dun sa pangalawa. Ito naman yung kabaligtaran. Yung savior or tagapagligtas. Ito, gusto ng problema. Gustong problemahin yung problema ng iba, hindi yung sa sarili. Kaya nagiging codependent ang isang relasyon dahil sa isang biktima at tagapagligtas magkasama. Kasi yung biktima, alam na natin, gusto niya akuin ng iba yung problema niya. Alagaan siya na parang baby. Pero yung tagapagligtas, na-addict siya na alagaan yung biktima, yung nagpapaka-baby. Kasi gusto niya yung papuring na tatanggap niya tuwing pinoproblema niya yung problema ng iba. Ako naging ganyan na ako eh. Between the two, yung tagapagligtas, yung papel na aking nagkampanan sa isang relasyon. Marami ng beses actually. Yan yung tinatry ko yung overcome. Nakakala ko, ginagawa ko ng kabutihan yung isang tao kapag inaako ko yung problema niya. Yung pala, ini-enable ko lang. O di kaya, parang na rin, kinukonsinti ko. At siguro din, self-entitlement din dahil gusto ko yung feeling na ikaw lang yung nakakaunawa sa kanya, ikaw lang yung napupuntahan niya, nalalapitan kapag may kailangan siya. Samantalang yung iba, hindi siya tinutulungan. So naging feeling special ako dun sa mga taong naging tagapagligtas ako. So doon na pumasok yung pagiging self-entitled ko bilang isang savior, tagapagligtas. Yung self-entitlement na ako lang yung maaaring tumulong sa'yo. Yung problema mo, problema ko na rin. Wala ka na kailangan gawin. Kasi ako lang yung dapat mong asahan.
Although hindi ko naman tuwirang sinabi yun, pero the fact na na-addict ako sa problema ng iba, ang dahilan pala siguro ng addiction na iyon, para takasan ko yung sarili kong problema. Kasi totoo naman pag pinoproblema ko yung iba, nalilimutan ko na rin yung sarili kong mga problema. Kasi dumating na ako sa point na parang ayoko na munang harapin. Yung ginawa kong distraction yung problema ng iba, para malimutan ko yung sarili ko. Ano yung pagkakatulad ng pareho, victim and savior? Andun yung self-entitlement to feel good. Yung dapat masaya ako, maganda yung nararamdaman ko, pinupuri ako. In short, pareho sila gustong iwasan yung kanilang mga problema. Ayaw nilang tingnan ang kanilang problema, gusto nila ibaring yung tingin sa iba. Kaya yun, yung victim, inaasa yung problema sa iba, tapos yung tagapagligtas, sinasalo, at least meron silang substitute. Malilimutan nila yung sarili nilang mga problema. Ngayon, na natapos na yung friendship namin, nawala na rin yung codependent relationship. So, yung self-entitlement ko, nawala na din. Kaya ngayon, mas nakapag-focus na ako sa sarili kong problema. Sa buhay, yung sarili kong affairs, sarili kong growth. At natuto na rin ako mag-no sa iba. Yung okay na sa akin kung hindi maganda yung feeling na isa sa akin, kung masama loob, bahala siya kasi emosyon naman niya yun Hindi ko naman problema yun. Emosyon ko yung problema ko. Yung aking growth, yun yung aking iisipin lagi. Kaya kayo, ikaw ba ay isang biktima ngayon? Isa ka bang tagapagligtas ngayon? Kung biktima ka ngayon, tandaan, the world doesn't owe you anything. Problema mo, problema mo. Kung tagapagligtas ka or savior, problemahin mo yung sarili mong problema. Huwag mong nakawin yung problema ng iba. Diba sabi nga sa Bible, thou shalt not steal. Kaya, paano ka self-entitled? Ituon mo na ang pansin sa mahalaga, ambisyon mo at hindi ang sa iba. Paano mo maipagtatanggol ang gaya mo kung parati kang